Huwag tayong padaya sa pamamagitan ng akusasyon na gawa ng Satanas. Nakatala sa Roma 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Sa Tagalog, Roma 8:1, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Roma 8 verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Do not be deceived by the accusations of the law and Satan. In other words, don't be deceived by what Satan condemns with the law. Kaya't wag tayong padaya sa pamamagitan ng akusasyon ng batas at gawa ng Satanas. Sa ibang pananalita, wag tayong padaya sa pamamagitan ng pangungundena sa batas ng gawa ng Satanas. In the Old Testament, God gave the rules and statutes that must be kept by making a covenant with Israel. Sa lumang tipan, nagbigay ng batas at mga repulto ang ating Panginoong Diyos na kinakailangang panatilihin nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng tipan kasama ang mga Israelita. There are 613 covenants to enter heaven only when you keep this law completely. Therefore, before Jesus came, merong silang 613 tipan upang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yamang kinakailangan nilang buong-buong tuptin ang batas. Kaya ito ay kinakailangan nilang gawin bago pa dumating ang ating Panginoong Jesus. There are 613 covenants to enter heaven only when you keep this law completely. Kaya muli po, ang 613 tipan ay kinakailangan nilang buong ito ay sundin upang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. The Jews live with all their devotion to keep the laws. If they violate any of the 613 laws and ordinances God has given to His people, they would die. Kagaya ng mga Hudyo, kung sila po ay mananahan sa pamamagitan ng debosyon sa pananatili ng batas na ito, subalit kapag sila ay lumabag sa kahit na anumang batas sa 613 at maging sa ordenansa ng ating Panginoong Diyos na ibinigay sa kanila bilang mga tao, sila po ay maaaring mamatay. For example, He said that those who work on the Sabbath are to be stoned to death. Kaya't gaya po ng halimbawa, paulit-ulit na binahagi sa atin dati na ating Reverend, ang sino man magtatrabaho sa araw ng pamamahinga, sila ay pagbabatuhin hanggang sila ay mamatay. Those who use God's name in vain are to be stoned to death. Ang mga tao na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ng walang kabuluhan, sila rin ang pagpapatuhin hanggang humantong sa kanilang kamatayan. And those who despise their parents and against their parents are also to be stoned to death. Maging ang hindi mga nagbibigay galang sa kanilang mga magulang, ang nagre-rebelte o nagiging laban sa kanilang mga magulang noon ay pagpapatuhin hanggang sila ay mamatay. So how heavy is the law? Kaya gaano kabigat ang batas noong panahon nila? Psalm 51 verse 17, the sacrifice that God asks is a broken heart, and you will not despise a broken and contrite heart, O God. Awit 51 verse 17 sa wikang Tagalog, ang mga hain sa Diyos ay pagpag na diwa, isang pagpag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Psalm 34 verse 18, the Lord is near to the broken heart and saves those who are contrite in the heart. Awit 34 verse 18,
Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may pagpag na diwa. Here, a broken heart means going to God, knowing that you are a weak human and a sinner who cannot exist for an hour without God. Kaya dito po ang tinutukoy na ang sirang o wasak na puso. Ibig sabihin po sila ay ang mga taong patungo sa Diyos. Na kung saan dito po malalaman natin na sila ay mga taong mahihina. At sila ay ang mga taong makasalanan na hindi nila kayang mabuhay kahit na anumang oras na hindi nila kasama ang Diyos. Peter also said, I will not deny you, Jesus. Even if I will die with you, Jesus. But I denied you, Jesus, 3 times and even curse you. Kagaya po ni Apostol Pedro, sinabi niya noon na hindi niya tatatwa si Jesus. Kahit na ikamatay ko, hindi kita itatatwa. Subalit dumating ang pagkakataon na ipinagkaila o pinagtatuan niya ng 3 pagkakataon ang ating Panginoong Jesus hanggang sumpain ang ating Panginoong Jesus. Therefore, he said that the thoughts of the flesh are death and become enemies with God. Kaya nga sinasabi rito, ayon sa ating reverend, na ang kaisipan ng laman ay patungo sa kamatayan at sila po ay nagiging kaaway ng ating Panginoong Diyos. So, in order to save the people from physical death, people caught pure cow and sheep. Noon, upang maligtas sa mga tao mula sa kanilang pisikal na kamatayan, ang mga tao noon ay kumukuha ng mga purong baka at tupa. And they made them bleed to give God, and their sins are forgiven. Muli po, kinukuha nila ang dugo, at ito po ay inihahandog nila sa ating Panginoong Diyos sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Gaya po sa Hebrews 9:22, almost all things are cleansed with blood, and there is no way without shedding of blood. Hebrews 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Because there is no forgiveness of sins without shedding blood. So the Israelites had to be accused by Satan day and night before Jesus came. Dahil walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagpupupo ng dugo, kaya't yung mga Israelita sa kanilang panahon ay binigyan ng akusasyon sa pamamagitan ng Satanas araw man o gabi bago pa dumating ang ating Panginoong Jesus. Therefore, Jesus came to drive out those accusers. The one who accused here is Satan. Satan accused God's people day and night with the law and said, the wages of sin is death. Kaya nga, pumarito ang ating Panginoong Hesus upang palayasin ang sinumang nagbibigay ng akusasyon. Subalit, sino ba ang tinutukoy na nagbibigay ng mga akusasyon? Walang iba kundi ang mga Satanas. Ang Satanas ay nagbibigay ng akusasyon sa mga tao ng Diyos, araw man o gabi. Kaya sinasabi dito na ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 8 verse 3. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering. And so He condemned sin in sinful man. Wikang Tagalog, Roma 8 verse 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Kaya nga, Roma 8 verse 3, God does
That's what the law cannot do because of the weakness of the flesh. Kaya kagaya po ng nasusulat sa Roma 8:3 na ang mga kasalanan ay sa pamamagitan ng laman na hindi kaya nating mapigilan. That is, because of sin, He sent His Son in the form of a sinful flesh and condemned the flesh to sin. Maliwanag po dito sa Roma 8:3, dahil sa ating mga kasalanan, ipinagkaloob ng ating Diyos sa nag-iisang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Sukristo, sa anyo ng laman ng tao upang kondinahin ang laman sa pamamagitan ng kasalanan. I gave it to you, our sins were completely dead when Jesus died on the cross. When Jesus shed blood, our sins were cleansed. Ibinigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesus para tayo po ay tupusin sa ating mga kasalanan nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoong Jesus ay nagpupo ng kanyang mahalagang dugo upang bigyan ng kalinisan ang lahat ng ating kasalanan. Pakatandaan, remember, and to be buried in the tomb means that sin died and was buried to be resurrected. Kaya napakahalaga po na kahit na ang ating Panginoong Hesus ay inilibing sa kanyang libingan, ibig sabihin po, ang ating kasalanan ay namatay. At yung pagkakalibing, ibig sabihin, meron tayong pagkabuhay o buhay na walang hanggan. Buried means that our sins also died, and resurrected means became life forever because of Jesus. Muli po dahil sa kanyang pagkalibing, ang lahat ng ating mga kasalanan ay namatay na. At ang ibig sabihin po ng muling pagkabuhay ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoong Hesukristo. That is why our sins died when Jesus died on the cross. When Jesus was buried in the tomb, our sins were also buried in the tomb and disappeared completely. Napakahalaga ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo dahil ang ating mga kasalanan simula noon ay namatay na rin. Maging napakahalaga rin po ng kanyang pagkalibing sa kanyang libingan dahil ang ating kasalanan ay kasabay na nalibing sa kanyang libingan at ito po ay buong-buong naglaho. Therefore, the devil who accused God's people day and night lost the reason to accuse God. Ito ang kadahilanan kung bakit ang mga dyablo na umaakusa sa mga tao ng Diyos araw man at gabi ay nawala ng kadahilanan upang bigyan ng akusasyon ang ating Panginoong Diyos. John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, He has given the authority to become children of God. Sa wikang Tagalog, Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Those who have become children of God are not allowed to accuse by the devil. Napakahalaga po ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na pahihintulutan na bigyan ng akusasyon sa pamamagitan ng gawa ng dyablo. Because the clean, noble blood that Jesus shed on the cross made us clean from all sins. Dan dahil sa kalinisang ito, ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus na nagpupo sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay sa atin ng kalinisan mula sa lahat ng ating kasalanan. But for what do you believe in Jesus? Subalit para saan ba? Bakit tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus? Do you believe in making a lot of money and helping you live well? Naniniwala pa kayo sa ating Panginoong Hesus dahil bibigyan niya kayo ng napakaraming pera at tutulungan niya kayo na magkaroon ng maunlad na pamumuhay? Do you believe in curing your sickness? Naniniwala pa kayo na kayo ay bibigyan ng kagalingan sa inyong mga karamdaman?
Do you believe in comforting your heart? Naniniwala ba kayo na pagagaanin ang pakiramdam ng inyong puso? All are important. But above all, we must believe that because of Jesus, our sins are dead. Ang lahat na kanyang binanggit na ating reverend ay mahalaga po sa atin. Subalit higit sa lahat na pinakamahalaga, kinakailangang maniwala tayo nang dahil sa ating Panginoong Jesus, ang lahat na ating kasalanan ay namatay. No one can be righteous by law or deed. As a person, no matter how hard you try, you cannot completely abandon your sinful nature. Walang sino man ang maaaring maging matuwid sa atin sa pamamagitan ng batas o gawa. Bilang isang tao, kahit na gaano pa mang pagsusumikap ang gawin natin, hindi natin buong-buong maaalis ang likas na kasalanan na taglay ng isang tao. However, with the shed blood of Jesus, we have become clean and righteous. Gayunpaman, dahil sa pagbububuan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay naging malinis at matuwid na tao. Chapter 8, verse 1. Now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Roma 8, verse 2. This is because the law of the Spirit of life in Christ has freed you from the law of sin and death. Amen. Wikang Tagalog, Roma 8, verse 1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Roma 8:2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Therefore, those who truly believe in Jesus are not condemned for sin. We became a free man because of Jesus. Kaya nga, ang mga tunay na naniniwala sa ating Panginoong Hesus, kayo ay hindi nakokondenahin sa pamamagitan ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay naging malaya dahil sa ating Panginoong Hesukristo. But here are the conditions. Now, these words are not meant to those who continue to sin after hearing the word of God. Subalit may mga kondisyon. Ngayon, ang mga salitang ito ay hindi ibig sabihin para sa mga tao nagpapatuloy ng kasalanan pagkatapos na makarinig ng salita ng Diyos. Pakatandaan, this is not for those who know they are sinners but ignore God's word without any feeling. Ang mga salitang ito ay hindi para sa sino mang kilala mo ang iyong sarili bilang isang makasalanan. Subalit pinapaliwala mo ang salita ng Diyos nang walang kahit na anumang ikaw ay nararamdaman. These words are spoken for those who truly believe in Jesus as the Christ and repent and have been forgiven by the blood of Jesus. But at the first says, even though they try not to commit sins but fail. Ang mga salitang ito ay para po. Binibigay ito natin, Reverend, para sa taong kagaya natin na naniniwalang tunay sa ating Panginoong Jesucristo at nagsisisi at tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit yung una ay sasabihin natin na kahit na sinusubukan nating hindi gumawa ng kasalanan, subalit bumabagsak tayo at natatalo tayo. The heart wants not to sin again, but the body is weak. The important thing here is that when you do not want to sin, but you're falling into sin. Ang ating mga puso ay hindi na naising muling gumawa ng kasalanan, subalit ang ating katawan ay mahina. Ang mahalagang bagay dito ay hindi na natin naisin pang gumawa ng kasalanan, subalit natatalo tayo at nakagagawa pa rin ng kasalanan. Then you should not fight for yourself to try to overcome the sin yourself because humans themselves cannot cleanse. Kaya
hindi natin kinakailangan na labanan natin ang ating mga sarili para tayo po ay magtagumpay sa kasalanan na gawa ng ating mga sarili. Dahil ang mga tao ay hindi natin kayang linisin at alisin agad-agad ang likas na kasalanan natin kahit na ito man ay gawin natin ng may kasigasigan. If you do not want to sin but you keep sinning, you will fall into a sense of condemnation. Kahit na hindi natin naising gumawa ng kasalanan, subalit napapanatili para natin ang paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, sa pamamagitan nito ay maaari tayong bumagsak sa pananaw ng pangongondena. Then the devil will use that feeling of condemnation. Kaya yung pangongondena, yan ang gagamitin ng mga dyablo, yung nararamdaman natin. Did you commit the sin? So you need punishment. Tatanungin sa iyo ng dyablo, gumawa ka ba ng kasalanan? Ito ang iyong kaparusahan o kailangan mo ng parusa. Like this. And because of guilt of your heart, you cannot stand before God and pray. So you fail in spiritual battles. Kagaya nito, dahil sa paggabag ng ating kalooban mula sa ating mga puso, hindi tayo makatayo ng diretso sa harapan ng Diyos at syempre, hindi natin kayang makapanalangin. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay bumabagsak sa tinatawag na spiritual na pakikipaglaban. Therefore, you should not feel condemned for yourself. Kaya nga, hindi mo kinakailangang sisihin o kondenahin ang iyong sarili. As natural, we must confess our sins, wash them with the blood of the precious blood, and ask the Holy Spirit for help from our sins. Sa likas nating pagkatao, kinakailangang pagsisihan natin na may katapatan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Hugasan natin ito sa pamamagitan ng dugo o mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus at hingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu mula sa kapatawaran sa nagawa nating mga kasalanan. Remember, when you do this, the Holy Spirit helps you, and you are not under the law of sin and death, but under the law of the Spirit of life. Kaya kapag ginawa natin ito, ang Banal na Espiritu ay tutulong sa iyo at ikaw ay hindi ka na sasailalim sa batas ng kasalanan at batas ng kamatayan. Subalit tayo po ay sasailalim na sa tinatawag na batas ng espiritual na buhay. Remember, when you do this, Satan will go away. But if you condemn for yourself, Satan accuse you and deceive you that you are a sinner. So the important is you must not condemn for yourself. Kaya nga napakahalaga na kapag ginawa natin ang bagay na ito, ang Satanas ay aalis sa iyo. Subalit kung kukondenahin mo ang iyong sarili o sisisihin natin ang ating sarili, patuloy tayong kukondenahin ng mga Satanas at dadayain tayo sa mga nagawa nating mga kasalanan. Kaya napakahalaga, wag mong sisihin ang iyong sarili kapag tayo po ay nakagagawa ng kahit na anumang uri ng kasalanan. Revelation chapter 12 verse 10, now the salvation, power, and kingdom of our God and the power of His Christ have been fulfilled. Those who accuse our brethren, who accuse our brothers day and night before our God, have been cast out. Bikang Tagalog, pahayag 12 verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. So what does Satan do on earth? Ano kaya ang ginagawa ng mga Satanas dito sa mundo o dito sa sanlibutan? They do things to deceive those who believe in Jesus. It is to accuse people who do not know God well and who are weak in faith.
Kaya narito ang mga satanas para dayain ang sinumang nananampalataya kay Jesus. Sila ang mga umaakusa sa mga taong hindi naniniwala, nakakakilala ng lubusan sa ating Panginoon Diyos, at sila rin ang umaakusa sa mga taong may mahihinang pananampalataya. Kaya napakahalaga po yung gabay ni Reverend na hindi dapat tayong panghinaan ng pananampalataya anuman ang dumating sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat it is to cheat and accuse them day and night in order not to be saved. Therefore, it is also a sin to be deceived. Kaya nga po kasalanan din pala kung ikaw ay nagpapadaya o yung mga mandaraya natutuwa sila dahil nakagagawa tayo ng kasalanan. Sapagkat ang mga satanas, sila ang nandaraya upang magkaroon ng pag-aakusa sa atin araw man at gabi para hindi tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya kanina sinabi ng Ate Reverend na kung gusto man natin na marangyang buhay, gusto natin na tayo magkaroon ng maraming pera, pero ang mahalaga sa atin ay ang kaligtasan na hindi tayo patalo sa pandaraya ng gawa ng satanas. God does not expect. We did not sin immediately after we were saved. Hindi naman umaasa ang Diyos sa kahit na sino mang tao. Tayo po ay agad namang nakagawa ng kasalanan o makagagawa rin tayo ng kasalanan bago pa man tayo maligtas. Kaya di ba, bago tayo mamatay, sa Katoliko, hihingi sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Pero tayo, bilang isang tunay na Kristyano, araw-araw, anumang oras, humihingi tayo ng kapatawaran. Kaya yung mga akusasyon ng satanas, hindi na tayo magagapi o hindi na tayo matatalo. We need to know that Jesus has redeemed us. We who cannot overcome sin in the flesh. Kinakailangan nating malaman na meron tayong manunubos o walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil kung sa pamamagitan ng ating sariling laman, hindi natin ito kayang mapagtagumpayan. God knows us very well. But whenever we sin, we must mourn for sin. Kilala tayo ng ating Panginoong Diyos. Kahit ang hibla ng buhok natin, bilang niya kung ilang piraso meron. Subalit kung tayo po ay nakagagawa ng kasalanan hanggang sa ngayon, kinakailangan nating magdalamhati sa bawat kasalanan na ginagawa natin. We must mourn, repent, and confess. But don't condemn yourself. This is because when you condemn yourselves, the devil accuses you as sinners and gives you problem. Kinakailangan tayo magdalamhati, magsisi, at maging tapat sa harapan ng Diyos. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Dahil kapag sisisihin mo ang iyong sarili, patuloy tayong bibigyan ng akusasyon ng gawa ng dyablo bilang tayo ay makasalanan at sila pa ang magdadala at magbibigay ng mga problema. Therefore, we must defeat the devil without receiving accusations from the devil. Kaya kinakailangan nating tapakan, talunin ang gawa ng dyablo na hindi tayo tatanggap ng kahit na anumang akusasyon mula sa mga dyablo. For example, sasabihin natin, I am a child of God who has been forgiven by the blood of Jesus. Sin is dead and sin cannot claim me. Ako ay anak ng Diyos at pinatawad ako sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kasalanan ko ay namatay na at hindi ko na tatanggapin at kikilalin ang kasalanan ay nasa akin. God's complete forgiveness is mine. So go away from me, your devil. Kaya ang buong kapatawaran ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa iyong sarili na. Umalis ka mula sa akin, ikaw na dyablo. Kaya nito, like this. When you command to the devil leaves. Kapag tayo po ay nagpalaya sa dyablo, kagaya po ng nabanggit, aalis na po ang dyablo sa atin. And pray, Heavenly Father, I have committed this sin. I confess in the name of Jesus. Please forgive me and help me live righteously without sinning. Bilang pananalangin natin, binigay sa atin Ate Reverend, makalangit na Ama,
Ako po ay nakagawa ng ganitong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito na may katapatan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ama, patawarin mo ako. Tulungan mo akong mamuhay ng matuwid nang walang kahit na anumang kasalanan. Remember, if you say like that, you are forgiven. We are the people who need God's forgiveness every day until the end of this world. Kapag sinabi natin ang panalangin iyon, tayo po ay patatawarin. Kinakailangan natin ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos sa anumang pagkakataon hanggang sa huling buhay natin sa sanlibutang ito. Therefore, our sins are forgiven and washed away every day when we ask for forgiveness. No matter the sin is how small it is. Kaya sa harapan ng Diyos, malaki man o maliit, parehas din ang kaparusahan o may kaparusahan. Hindi kagaya dito, nagnakaw ka, pumatay ka, magkaiba ang kaparusahan, subalit makukulong ka pa rin. Kaya kapag tayo po ay humingi ng kapatawaran sa lahat nating mga kasalanan araw-araw, tayo po ay huhugasan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Satan and evil spirits are most afraid too when we believe in the power of Jesus' blood and proclaim spiritual facts. Ang mga Satanas at Espiritu ng Diablo ay mas natatakot sila sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus at nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa espiritual. Therefore, it is useless if you only know and have it in your heart. You need proclaim. Kaya nga, wala rin, baliwala rin kung ito ay alam mo lang at naroon sa iyong puso, subalit hindi mo ipinapahayag. The evil Satan also hears and goes away. Naririnig din yan ng mga Diablo at sila rin ay nagpapagala-gala. If you don't believe in the power of Jesus' blood, it becomes a greater sin. Kaya kung hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus, ito pala po ay isang mas malaki ring kasalanan. Our thoughts, our words, or action cannot be clean. Whoever cannot be holy every day. Ang ating isipan, pananalita, ang ating magawa ay hindi malilinis kahit na sino pa man, hindi tayo magiging banal araw-araw. Romans 3:10. There is no righteous man, no one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. As I said, we cannot be righteous without the blood of Jesus. Therefore, those who believe in Jesus and have been forgiven with the blood will enter the kingdom of heaven because they are clean and sinless. Gaya po ng kanyang binanggit, tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, kaya't ang sino mang naniniwala sa ating Panginoong Hesus at pinatawad sa lahat na ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil tayo po ay naging malinis at wala ng kasalanan. At bilang konklusyon, then, when we repent in the name of Jesus Christ, can we continue to sin because we are forgiven and clean? Maliwanag. Kapag nagsisipa tayo gamit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay maaari na tayo magpatuloy sa mga kasalanan dahil tayo ay patatawarin muli at lilinisin? Of course, it cannot. Siyempre, hindi po pwede ito. Kapag tayo humingi ng kapatawaran at pinatawad na tayo, hindi na dapat nating uulitin man ang kasalanang iyon. Sinabi nating Reverend bilang tagapagsalita, sa pasimula pa lamang, there is no forgiveness for those who know and know God's word and know what sin is. Mahalaga. Alam na nila na walang kapatawaran kapag sila ay gumawa ng mga kasalanan. Alam nila kung ano ang salita ng Diyos. Alam na nila kung ano ang kasalanan pero ginagawa pa rin nila. Wala itong kapatawaran sa harapan ng ating Diyos Ama. But who keep committing sins over and over again? It means that it doesn't believe in God and it doesn't fear God. Kaya kung paulit-ulit na lang na gumagawa tayo ng kasalanan, siguro man hanggang humantong tayo sa paglagot na ating hininga, ibig sabihin po nito na hindi pa rin tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus
at hindi tayo nagkaroon ng pagkatakot sa ating Diyos Ama. Remember, however, I am talking about people who want to live according to God's word, but who have sinned and have a pain in their hearts. Gayunpaman, ang mensaheng ito ay pinagkaloob sa atin ng ating Reverend sa kahit na sino mang mga taong namumuhay kagaya natin sa salita ng Diyos, subalit patuloy pa rin tayo nagkakasala at mayroon pa ring sakit sa ating puso. Therefore, when you sin, your heart hurts. But you confess to God to ask for forgiveness instead of condemning yourself. Kaya nga kapag tayo ay nagkakasala, nasasaktan ang ating puso. Subalit kinakailangan may katapatang hingin natin ang kapatawaran sa harapan ng ating Panginoong Diyos kaysa sa sisihin natin ang ating sarili. And if you ask God for helping you not to commit the same sin again, then God will help. So you must pray every day without ceasing. Kaya kung naisin natin humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos upang hindi na tayo makagawa muli ng kasalanang iyon, kinakailangan nating tulungan ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng walang tigil nating pananalangin araw-araw. It is also important how long you do it. Napakahalaga rin po pala kung gaano katagal na ito ay nagagawa na natin. However, it is true prayer for us to communicate with God with all our heart, even in the shortest hour. Ganun pa man, tunay na pananalangin ang pagkakaroon natin ng bukas sa komunikasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan mula sa kaibuturan ng ating mga puso kahit na raw po sa maiksing oras lamang. And such a person can go to heaven, and it is through faith. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos at ito ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Tayong lahat po ay manalangin. Makalangit naming Ama, ngayon po ay natutunan namin kung gaano kahalaga ang iyong dugo. Ngayon ay pinagsisihan namin ang lahat na aming mga kasalanan. Naisin namin, Panginoong Hesus, na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sa anumang pagkakataon. Hugasan mo ang lahat na aming mga kasalanan. Linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan at kami ay ginawa mong matuwid sa iyong harapan. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng kaligtasan sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na hindi malagak na makagawa ng kasalanan at kami ay mamuhay ayon sa iyong mga salita. Maraming salamat, aming Panginoong Hesus. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tayong lahat po ay sumagot ng tatlong Amen, Amen, Amen.